The Boss Husband. Credit to the author. 1461-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Rated SPJ. Malupit na kapangyarihan. Justin. Nang makita ang figurang ito, agad na umungal si Kelso na may pulang mukha. Nagpakita ng kakaibang kulay sina Quentin, Hudson, at Melody dahil ang mga pamamaraan ni Justin ay tila may magandang antas ng paglilinang, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi nila maramdaman ang lalim ng antas ng paglilinang ni Justin. Hindi man lang nila napansin ang pagdating niya. Ayon sa naunang impormasyon, si Justin ay napaka-pisikal lamang at walang mga kasanayan sa paglilinang. Si Justin ay nakatayo sa tuktok ng tore, nakatanaw sa pamilya Meng, at ninisyon, napakaaga mo. Pumunta ka rito ng maaga at hintayin mong kitilin ko ang iyong buhay. Mukhang nabubuhay ka ng walang pasensya. Munting bata, ayaw mong maging talamak. Kasama sina Elder Hudson at Elder Wu ngayon, mahuhuli ka naming tatlo. Hindi mo matatawag ang mga walang hiyang warship missiles na iyon sa pagkakataong ito. Ibalik mo ang iyong sarili at ibalik ang mga kayamanan ng ating pamilya ngayon. May pagmamalaki na sabi ni Quentin. Kinusat ni Justin ang kanyang mga mata at kinuha ang itim na bola mula sa space ring na siyang Meng family spiritual treasure. Pinaalala mo sa akin na itinuturing mo ang bagay na ito bilang isang kayamanan, ngunit sa tingin ko ito ay isang basura. Kung sino man ang magsabi sa akin kung ano ito, hahayaan ko siyang manatiling buhay ngayon, sabi ni Justin na may lihim ng ngiti. Ito ay talagang isang bagay na hindi maintindihan ni Justin. Matapos niyang mabawi ang kanyang cultivation base, gumawa pa siya ng malaking pag-unlad, ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang itim na bagay na ito. Ginawa ng pamilya Meng ang lahat para mabawi ito sa sarili nilang mga kamay. Ito ay dapat na isang kayamanan, kaya tiyak na hindi niya hahayaang makuha nila ito. Ang hindi alam ay mas kaakit-akit kay Justin. Kakatuwa lang. Ang walang ingat na lalaki, ang pag-uusap niyo ni Mary Chris ay nire-record na namin. Basta't ipapasa kay Chief no. Ikaw ang may kasalanan sa pagkakataong ito. Natural at matuwid sa pamilya Meng na kunin ang sarili naming mga gamit, walang makakapidyaw sa amin. Huwag mong isipin na hindi kami maglalakas loob na gawin ang anumang bagay sa iyo, kahit na masunurin ka sa aming espiritu. Sa pamilya Gibson, hindi ito makakatulong. Malakas na sigaw ni Quentin. Natawa si Justin at sinabing, sa palagay ko hindi mo alam kung para saan ang bagay na ito. Kung ganoon, kung mayroon kang anumang paraan, ginagamit ko lang kayong tatlo bilang eksperimento ng aking bagong mahiwagang kapangyarihan. Elder Quentin, putulin mo na lang ang kalokohan. Umakyat ka para hulihin siya, kunin muli ang spirit treasure, at alamin ang lahat ng elixir at exercise sa kanyang katawan. Pagdating ng panahon, maaalala ng angka ng ating mga dakilang tagumpay. Malamig na sabi ni Hudson. Tumango si Quentin. Mayroong dalawang magsasaka mula sa Ye-Fire at Koi Water period. Pakiramdam niya ay kailangan lang niyang gawin ang kanyang mga merito, kaya natural siyang ngumiti. Anak, hindi mo na mababawi ang pagkakamali mo na galitin ang pamilya Meng. Ang magandang babae na si Melody ang unang hindi napigil ang kumilos. Isang willow leaf sword ang lumitaw sa kanyang kamay, transparent at kumikinang. Kunin ang aking crescent moon sword technique. Lumipad si Melody, napalibutan ng Koi Water Truyuan, at lumapit kay Justin sa isang kisap mata. Isang sword light ang tumawid, na naglabas ng parang crescent light blade, na puno ng malamig na Truyuan. Sa ilalim ng liwanag ng gabi, ang Truyuan sword ay sumasalamin sa kumikinang na nakasisilaw na kinang, ngunit ito ay nakamamatay na matalas. Ngunit para kay Justin, ang ganitong uri ng panlilinlang ay masyadong bata. Bahagya niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at ang Truyuan ay direktang napunit ng pisikal na kapangyarihan ni Justin. Ang pumutok na Truyuan ay nagkalat, direktang sumasabog sa sirang tore kung saan nakatayo si Justin. Nahulog ang mga lumilipad na bato at nasugatan ang marami sa mga gwardya ng pamilya Meng.
Natigilan si Melody, at patuloy niyang binasag ang ilang mas makapal na Crescent Moon Sword Spirit na may malaking cross-section, na nagdulot ng malakas na pagsabog sa paligid ni Justin, tulad ng isang makulay at namumulaklak na bulaklak. Napakagaspang na halimaw, hindi man lang siya nasaktan. Napabuntong hininga si Hudson, nang makita ang hirap ng kanyang asawa sa pag-atake saglit, kaya sumugod siya. Natakot si Quentin na si Justin ay makatakas, at sumunod, sumisigaw ng marahas, mga palad ng bundok. Ang kanyang mga signature palm ay lumabas, at ang kanyang throw yuan ay naging mga palm shadow sa kalangitan. Sinampal ni Justin ang buong paligid, patuloy na parang mga alon sa karagatan. Si Hudson kahit papaano ay may dagdag na ring glove sa kanyang kamay, na kumikinang sa nakakapasong apoy. Malinaw na hinagis ito ng pambihirang bakal na yanzuan, na tumugma sa kanyang nagninangas na true yuan. Fire Sphere. Ang tunay na yuan ni Hudson ay lumundag at siya ay naging bola ng apoy, bumagsak mula sa tuktok ng ulo ni Justin. Tulad ng isang bolide na nahuhulog mula sa langit, si Justin ay dapat durog na durog. Hindi umiwas si Justin, itinaas ang kanyang kamay gamit ang isang kamao, at tinamaan ang sinag at pinasabog si Hudson hanggang sa 10 metro ang taas. Sa sandaling ito, dama po ang mga marka ng palad ni Quentin sa likod ni Justin, ngunit hindi niya ito pinansin ng lubusan, halos magdulot ng pagsusuka ng dugo kay Quentin sa galit. Ang kanyang cultivation sa soul forming stage ay hindi nagawang basagin ang mga depensa ni Justin. Sa desperasyon, kinailangan ni Quentin na gumawa ng gulo para kay Justin hanggat maaari, ngunit ang pangunahing pag-atake ay si Hudson at ang kanyang asawa na patuloy na umiindayog pababa. Ang mga tao ng pamilya Meng sa ibaba ay hindi alam kung paano nangyayari ang labanan. Nakatingin lang sila sa tatlong matatanda na nagtutulungan sa pagkubkob sa lahat ng direksyon, namumulaklak na may nakasisilaw na kinang, at malinaw na sinasalamin ang kalahati ng kalangitan. Okay. Bilang isang master ng clan, si Justin ay mamamatay ngayon. Binilang ni Kelso ang pagkamatay ng kanyang mga anak at apo sa ulo ni Justin, na maaaring ilarawan bilang puot. Ang iba pang miyembro ng pamilya Meng at ang Southern Zenay Kagang ay nagpalakpakan din, paulit-ulit, iniisip na si Justin ay tiyak na mamamatay sa pagkakataong ito. Ang mga mata ni Mary Chris ay kumikislap, ngunit hindi siya malungkot o masaya. Ngunit sa sandaling ito, si Justin, na inatake ng hindi mabilang na magulong true yuan, ay walang naramdaman. Ang mga nakakakiliti na pag-atake na ito ay magiging matigas kung ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi gumaling. Ngayon ay mayroon na siyang kapangyarihan ng langit at lupa na nakapaligid sa kanya, ang gayong pag-ambon ng true yuan ay wala sa kanya. Ang malaking gusali ng hotel sa ilalim ay nawasak sa lupa, at ang mga nasusunog na lubak ay nasa lahat ng dako at nawasak. Ang isa pang pulang-pula na sinag ng apoy ay parang isang matalim na arrow na pumutok patungo sa kanya sa isang pahilig na gilid, at si Justin sa wakas ay walang interes na tingnan ang kanilang mga pamamaraan. Ang pag-abot at paghawak ng bahagya, ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nagpabalik kay Hudson sa kanyang orihinal na anyo at ang tunay na yuan ng apoy ay hinaipa ng malinis. Ang mga mag-aaral ni Hudson ay nagkontrata ng ilang sandali, at biglang may nakitang mali, ngunit huli na. Lumipad patagilid ang figure ni Justin, nakatikip na ang isang kamay sa noo ni Hudson. Mahigit sa kalahati ng iyong mga pag-atake ay binomba sa ibang mga lugar. Ang kapangyarihan ay hindi masyadong maganda sa simula, at sinayang mo ang iyong true yuan ng ganito. Mukhang napakaganda, ngunit sa katunayan, ito ay lubhang katangahan. Tumingin si Justin sa kanya ng may sarkastikong tingin. Kasabay nito, ang isang buga ng kulay abo puting likido, tulad ng isang kumikislap na buhay na bagay, ay nagsimula sa ulo ni Hudson, at bumalot sa halos lahat ng kanyang katawan. Ito. Nagulat sina Melody at Quentin. Paanong nahuli ni Justin si Hudson ng ganoon kadali, na itago ba niya ang kanyang aktwal na kakayahan? At saka, bakit hindi nila makita ang kanyang cultivation base? Sa kabilang banda, dilat na dilat ang mga mata ni Hudson, at sa sandaling binigkas niya ang salitang roo, ay hindi na siya makagawa ng kalahating nota ng nakabuka ang bibig. Maaaring sirain ng tubig ng roo ang 7 kaluluwa ng mga tao. Ang cultivation ni Hudson ay nasa fire level lang, at hindi nakayanan ang roo water power na halos 3 level na mas mataas kaysa sa kanya.
Ang kanyang kaluluwa ay agad na nilamon ng tubig ng Roo. Kakaiba, hindi gaanong nagbago ang katawan ni Hudson, tulad ng isang ordinaryong patay na tao, ngunit naramdaman ni Melody at Quentin sa di kalayuan na ang kaluluwa ni Hudson ay nawala. Nangangahulugan ito na nawala siya sa mundo sa totoong kahulugan. Paano ito posible? Hindi kaya. Isa ka bang weak water stage cultivator? Teka. Kahit na ganoon, wala pa kaming narinig na kahit sino ay maaaring gumamit ng raw water. Ang pag-iisip ni Melody ay lukot at tumigil siya sa pag-atake sa takot. Natuklasan niya na ang pagkubkob kay Justin sa pagkakataong ito ay naghahanap lamang ng dead end. Ano man ang kanilang mga pag-aalinlangan, mabilis na sumulong ang figure ni Justin, at isang grupo ng purple na apoy ang nag-apoy sa kanyang kamay, na kombinasyon ng Lee Fire at Koi Water. Walang oras si Melody para mapagtanto kung anong kapangyarihan ito. Ginagamit na ni Justin ang kapangyarihan at isang kamao ang direktang ipinasok sa tiyan ni Melody. Puff! Sa isang mabilis na tunog, ang katawan ni Melody ay nabutas. At ang lilang apoy ay mabilis na nabura ang katawan ng Koi Water Cultivator at nasunog sa isang pares ng pulbos na naanod sa hangin sa isang kisap mata. 1462. Nasiyahan si Justin sa dalawang bagong enerhiya. Kahit na mahina ang kanyang mga kalaban, pinabagsak niya pa rin sila sa isang strike, na nagpapakita kung gaano kahusay ang mga enerhiya. Gaya ng naisip niya dati, ang mga nasa ibaba ng raw water stage ay hindi makakapantay sa kanya. Dahil hindi malakas ang tatlong kalaban, wala man lang interes si Justin na lumunin sila ng chaos energy at mas gugustuhin silang patayin. Sa ibaba, ang angka ng Meng ay natulala. Ngayon lang sila nang ibabaw at binugbog pa ng husto si Justin. Anong nangyari? Ganun lang natalo ang matatanda. Si Kelso, Brian, at ang iba pa ay kasing puti ng shit. Sa kabilang banda, natulala si Mary Chris, isang hindi maarok na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa susunod na segundo, ang katawan ni Hudson ay nahulog mula sa langit habang ang katawan ni Melody ay lubos na nawasak. Si Quentin na lang ang natitira sa kalagitnaan ng kalangitan. Nanginginig ang katawan niya habang umiiling bilang pagtanggi. Hindi, paano nangyari ito? Sigaw niya, nababalot ng takot ang kulubat niyang mukha. Nang malapit na siyang tumakas, si Justin ay gumawa ng napakahabang lubid na gawa sa asul na apoy at itinali siya nito. Dahil si Quentin ay nasa yugto pa lamang ng Soul Forming, ang kanyang bilis at divine sense ay masyadong mahina para makatakas sa pagkakahawak ni Justin. Kahit na sinubukan niyang umiwas, wala itong saysay. Isang karangalan para sa iyo na mamatay sa ilalim ng aking asul na apoy, sabi ni Justin. Hindi masabi ni Quentin ang espesyalidad ng asul na apoy dahil sa malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang paglilinang, pangangatawan, at asul na apoy. Ang kombinasyon ng Samadhi True Fire at Ming Water ay natunaw si Quentin sa unang pagpindot. Para bang ang katawan ng tao ay natunaw sa likido, agad itong sumangga sa hangin. Sa tatlong simpleng galaw lang, pinatay ni Justin ang tatlong matatanda ng clan ng Meng. Kung hindi dahil sa gulo sa lupa, walang makakaalam na may nangyaring labanan dito. Sa ilalim ng nakakatakot na tingin ng mga miyembro ng Meng Clan at ng mga miyembro ng Southern Zenica Gang, si Justin ay marahan na bumagsak sa lupa at ngumisi sa kanila. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, sila ay nawasak at walang magawa. Sa huli, naapektuhan ni Kelso ang isang mahinahong ekspresyon at sinabing, Justin, mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti. Hindi lang ito ang mayroon tayo. Kung maglakas loob kang saktan kami, kailangan mong harapin ang galit ng ating mga nakatatanda. Kung papayag kang huminto ngayon, isinusumpa ko na maaari tayong magkaroon ng mapayapang pag-uusap, at hahayaan kong madulas ang bagay na ito. Natawa si Justin at nanunukso, nakikipag-ayos ka ba sa akin? Akala ko luluhod ka at magmakaawa sa akin o magpakamatay man lang para iligtas ako sa gulo. Ikaw. Ang lakas ng loob mong ipahiya ako. Hindi ako maninindigan sa ganyang paghamak. Si Kelso ay umungal, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tumalon si Mary Chris at lumuhad sa harap ni Justin. Guru! Binabati kita sa iyong tagumpay at paghihiganti. Ang natitirang bahagi ng angka ng Meng ay malapit ng masira. Mary Chris. Mary Chris, ikaw.
Melinda. Ang lakas ng loob mong ipagkanulo kami. Si Marie Chris ay nanatiling hindi nabigla sa kanilang mga sumpa at pang-iinsulto. Sa halip, tinitigan niya si Justin na puno ng pagsamba. Nagbigay si Justin ng isang makabuluhang sulyap sa pagitan niya at ng kanyang mga miyembro ng clan. Oh! Natutuwa ka ba talaga na nanalo ako? Siyempre! Namumula ang pisngi ni Marie Chris. Nahihiyang sinabi niya, patawarin mo ako, guro. Wala akong kakayahang lumaban sa tabi mo, ngunit nag-aalala ako sa iyo sa buong panahon. Natutuwa akong hindi ka nasaktan. Walang hiya na kawawa. Isa kang kahihiyan sa aming angkan, traidor ka. Nakaumbok ang mga ugat sa noo ni Kelso. Lumingon si Marie Chris at sinabing may malamig at malisyosong ekspresyon, ha? Akala mo ba tutulungan ko kayo at ipagtaksilan ang aking amo? Nang aitrito mo ako na parang wala lang ang buhay ko, nanumpa akong sisirain kayong lahat. Ako ang una ninyong ginawa ng kasalanan, kaya hindi ninyo ako masisisi dito. Papatayin kita. Sa galit, sumugod si Brian para sipin siya. Si Marie Chris, na nasa yugto na ng innate, ay hindi natakot sa kanyang ama. Katulad nito, sinipa niya siya at pinalipad siya. Nagpagulong-gulong si Brian sa sahig at umubo ng dugo. Nabulunan sa galit, itinuro niya ang isang daliri sa kanya nang walang salita. Tumingin si Marie Chris sa Southern Zenicagang at humarap kay Justin. Master, Kelso? Ang matandang bastard na iyon ay mahigpit na binantayan ng lugar, kaya nabigo akong magtanim ng mga pampasabog. Mangyaring ipaghiganti ako at patayin siya. Kapag nakuha ko na ang kontrol sa buong Southern Zenicagang, mas mapaglilingkuran kita. Ngumisi si Justin, hinayla si Marie Chris, at lumipad sa hangin. Nagulat, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Marie Chris dahil sa takot. Ang mga taong ito ay isang grupo ng mga squirt sa akin, kaya sayang ang pagsisikap na patayin sila isa-isa. Dahil hindi ka nag-set up ng mga pampasabog, bibigyan ko lang sila ng malinis na kamatayan. Wala sa mood si Justin na makipag-usap sa kanila. Ang pagkakaiba sa kanilang paglilinang ay sobra lamang. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumitaw ang isang higanteng Lee Fire Dragon, umuungal habang pinalilibutan nito ang vilya. Ang Lee Fire ay mapanira sa mga taong ang paglilinang ay nasa ibaba ng yugto ng pagbubuo ng kaluluwa. Hindi nagtagal, sinimulan ng apoy na dragon ang pagsunog sa gitnang rehiyon. Si Kelso at ang iba pang gang ay nakamasid lamang habang nilalamon sila ng apoy at sinusunog sila hanggang sa abo. Umalangaw-ngaw sa buong bundok ang mga daing, iyak, at hiyawan. Ang maliwanag na pulang apoy ang nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi. Naisip ni Justin, nakapatay ako ng isa pang daang tao ngayong gabi. Sa kabila noon, nanatili siyang kalmado. Gayunpaman, si Marie Chris, na nakakulong sa himpapawid, ay hindi kalmado. Kahit na hindi na niya sila tinuring na mga kamag-anak, nabigla pa rin siya nang masaksihan ang kanilang pagkamatay. Binalot siya ng pangamba ng mapagtanto niyang si Justin ay isang ganap na diablo na pumatay ng mga tao na parang wala lang. Walang pakialam si Justin sa mga iniisip niya. Sa isang iglap, nakarating sila sa isang tiwangwang na burol. Ibinaba niya ito at tinanong, "So, magsasalita ka pa ba ng walang kaparerekon?" Nanginig si Marie Chris at pinilit na ngumiti. Kusang loob siyang lumuhad sa lupa. Master, hindi ko maintindihan. Tinitingnan mo ba ako bilang isang tanga? Dalawang matanda ang inimbitahan, at hindi mo man lang ipinaalam sa akin noon pa man. Gusto mong makita kung sino ang mananalo, hindi ba? Postahan ka na sana ay malubha ang pagkakasugat ng magkabilang panig. Kung ako ay matalo, ito ang iyong merito. Kung ako ang nanalo, maaari kang maging patriarka. Alinmang paraan, ikaw pa rin ang makikinabang dito. Hindi. Mabilis na umiling si Marie Chris. Guru, hindi ko masabi sa iyo sa oras dahil binabantayan nila ako. Oh. Kung gayon paano nila nalaman na mayroon akong mga table tasks? Hiniling ko sa iyo na ilihim ito. Nalaman ba nila ang tungkol dito noong naglilinang ka? Hindi ito maaaring mangyari ng nagkataon lamang. Ngumisi si Justin. Mariing tumanggaw si Marie Chris. Oo. Hindi ako nag-iingat, at nalaman nila ito. Tutal, masyadong mabilis ang pag-usad ko. Para bang natauhan siya, sinabi ni Justin, "So,
Ito ay mga haka-haka ko lang. Dahil wala akong ebidensya, hindi ko masasabi na pinagtaksilan mo ako. Gumagit ang ngipin ni Mary Chris at tumango. Oo, guru. Simula nang umalis ako sa barko, nanumpa akong magiging tapat mong sakop. Nakakalungkot. Lumakad pasulong si Justin at tumingin sa kanya. Wala kang alam sa dalawang bagay. Una, maaari kong patayin ang sino mang gusto ko kung pinaghihinalaan ko sila. Pangalawa, hindi ako naniniwala sa katapatan na sinasabi mo kapag pinasama mo ang iyong sarili at sinaktan pa ang mga miyembro ng iyong pamilya para sa iyong paghihiganti. Si Mary Chris ay namumutla. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha nang bumagsak siya sa lupa, nagmamakaawa. Guru. Mangyaring huwag mo akong patayin. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. Habang sinasabi iyon, pinunit niya ang kanyang itim na lace na damit na inihayag ang kanyang makatarungang dibdib. Luhaan ng mga mata, si Mary Chris ay nagpahayag ng kaawa-awa at nagmakaawa, Master, gawin mo akong sa iyo. Malinis ako. Guru, sigurado akong nararamdaman mo ang aking sinseridad. 1463. Upang mabuhay, itinapon ni Mary Chris ang lahat sa isang tabi, nanginginig pasulong upang yakapin ang hita ni Justin. Habang hinihimas nito ang kanyang dibdib sa kanyang pantalon, naramdaman niya ang mga tumigas na pink na tip nito na dumausda sa kanyang balat. Sa kanyang buhok na naka-frame sa kanyang magandang mukha at ang kanyang gatas na balat na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, siya ay mukhang amorous. Sa paghusga sa paraan ng pag-arte nito, alam niyang magaling siya sa kama. Gayunpaman, si Justin ay nagkaroon ng makatarungang bahagi ng mga gabing kasama ng maraming babae. Maging ang mga babae sa kanyang harem ay mas maganda at mas kapansin-pansin kaysa sa kanya. Bagamat hindi siya tutol sa pang-aakit ng isang babae, hindi siya isa na susuko sa kanyang mga pagnanasa maliban kung mahal na niya ito. Ang kabangisan ni Mary Chris ay dala ng kasakiman. Kung mayroon siyang mga prinsipyo at ipinagtanggol ang kanyang dignidad, hindi siya makararamdam ng labis na paghamak. Baka sa mga mata niya ang pagkasuklam habang nanunuya. Kahit na ipakita mo sa akin ang lahat, hindi pa rin ako magiging interesado. Sa tingin mo ba maaakit ako sa mga katulad mo? Ang kanyang mga pang-iinsulto ay naging sanhi ng panginginig ni Mary Chris, ang mga luha ay umaago sa kanyang mga pisngi. Bagamat tinalikuran niya ang kanyang dignidad para akitin siya ng kanyang katawan, hindi pa rin matiis ang pangungutya. Bakit? Nahawakan ko ba ang masakit na bahagi? Galit ka ba sa akin ngayon? Ngumisi si Justin. Lumitaw ang spite sa mga mata ni Mary Chris, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Nang muli siyang tumangala, ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng isang nakakapukaw ng awa. Paano ako magagalit sa iyo? Pakiusap, maniwala ka sa akin. Hindi pa ako ginalaw ng sinumang lalaki. Ang gusto ko lang ay makasama ka. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Justin. I suppose you're helpless. But that's better as I don't have to waste my effort on you. Hindi naintindihan ni Mary Chris ang ibig niyang sabihin. Sa susunod na segundo, itinulak ni Justin ang isang straight ng true yuan sa kanyang meridian point, at agad siyang nawala ng malay. Pagkatapos, hinayla siya nito at lumipad patungo sa silangan. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Tokyo. Ang nakasisilaw na mga ilaw ng neon sa lungsod ay nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi. Sa gitna ng simoy ng taglamig, dumating si Justin sa tuktok ng isang skyscraper. Mas gusto ng mayayamang pamilya sa Japan na manatili sa mga loft na tulad nito at ni-renovate pa ito para maging entertainment area. Ang partikular na loft na iyon ay may malawak na swimming pool, mga halamanan, at isang magarbong pinalamutian na open-air onsen. Nang lumapag si Justin sa sahig kasama si Mary Chris, ang mga ninja na nagtatago ay tumalon mula sa mga palumpong at pinalibutan sila. Nako, hindi masama. Kayong lahat ay nasa tuktok ng yugto ng innate. Mukhang ang mga kakayahan ni Hanya ay mas mahusay kaysa kay Noriko Okawa, sabi ni Justin, hindi nababagabag sa kanila. Sino ka? Maingat na tanong ng pinuno ng mga ninja. Katulad din ng ibang mga ninja, binaril niya si Mary Chris, na ibinagsak sa sahig ng kakaibang tingin. Sa likod ng kanyang mga kamay, tumawa si Justin at tumawag, Hanya, lumabas ka.
Bagamat hindi niya ito sinabi ng malakas, ginamit niya ang True Yuan upang ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sahig. Hindi nagtagal, sumugod si Hanya mula sa balkonahe, nakasuot ng madilim na pulang damit na pantulog. Sa pagmamadali niya, kitang-kita ang kalahati ng dibdib niya. Lumuhad siya sa harap ni Justin at sinabi sa boses na puno ng paggalang at pagtataka, "Paumanhin sa aking pagkahuli, guro. Ayos lang." Dumating ako ng hindi inaasahan, nakangiting sabi ni Justin. "Not bad? Not bad. Nasa gitna ka na ngayon ng innate stage, sa tamang panahon para gawin ang ilang mga gawain para sa akin." Nang marinig ng mga ninja ang kanilang pinuno na tinatawag ang lalaki na Master, naisip nila, siya kaya ang kanyang kamahalan Pluto. Alam nila na pagkatapos na si Hanya ay mamuno sa Yamato sect, ang underground ay kay Justin. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang noo dahil natatakot silang parusahan ni Justin. Nang maramdaman ang kanilang takot, tumawa si Justin. "Sa palagay ko ako ay kasumpa-sumpa sa pagiging walang awa." Nagkibit balikat siya at sinabing, "Maaari kayong umalis. Hindi ko kayo sinisisi sa pagtupad ng inyong tungkulin." Sa sandaling marinig nila iyon, nawala ang mga ninja sa gabi. Saka lang tumayo si Hanya. Nagtataka siyang tumingin kay Marie Chris bago nagtanong, "Master, bakit siya nandito?" Hindi nagmamadali si Justin na magpaliwanag sa kanya. Naglakad siya papunta sa onsen at nagsimulang maghubad ng damit. Maganda ang panahon, at matagal na akong hindi nakakapunta sa onsen. Ngayon ay isang magandang oras upang magpahinga. Nang mapansin iyon, lumapit si Hanya at tinulungan siyang maghubad. Kahit na hindi siya pinatulog ni Noriko, bilang isang babaeng ninja, kailangan niyang pagsilbihan siya. Kaya naman, banayad at komportable ang kanyang mga galaw. Masarap ang pakiramdam nang dumausdas ang makinis nitong palad sa kanyang katawan, kaya hinayaan niya itong gawin ang gusto niya. Sa sandaling matanggal ang pantalon at damit ni Justin, ang kanyang mga payat na daliri ay umabot sa gilid ng kanyang damit na panloob. Sa pagkakataong ito, humingi ng pahintulot si Hanya sa kanyang tingin. Nakangiting tumanggo si Justin, na nagdulot ng pamumula sa pisngi ng dilag. Ang kulay rosas na tint na iyon ang nagpasilaw sa kanya saglit. Mula sa kanyang pananaw, kitang-kita niya ang cleavage nito sa kanyang kwelyo. Marahan, lumuhad si Hanya sa harap ni Justin at tinanggal ang kanyang underwear. Ang kanyang baras ay tumalbog mula dito. Hindi man ito ganap na napatayo ay namula pa rin ito. Bagamat inalis ni Noriko ang kanyang pagkabirhen gamit ang kanyang daliri, hindi pa siya nakitulog sa sinuman. Sa kabila ng kagustuhan niyang ialay ang sarili sa kanyang tagapagligtas, hindi siya tinanggap ni Justin. Naisip niyang magandang pagkakataon ang gabing ito para sa kanya. Gayunpaman, nang makita ang kanyang pagkalalaki, naisip niya kung kakayanin niya ito. Ang masakit at hindi kasiya siyang karanasang iyon ang nagpatroma sa kanya, kaya naman ayaw niyang makipagrelasyon sa ibang lalaki maliban kay Justin. Hindi alintana ni Justin ang kanyang titig. Kung tutusin, lumaki siya sa ibang bansa at namuhay sa isang mapanganib na buhay, kaya medyo bukas ang kanyang pag-iisip. Sa magaan na hakbang, naupo siya sa mga maliliit na bato sa onsen, dinadama ang mainit na tubig na humahaplos sa kanyang tiyan at dibdib. Napabuntong hininga siya. Ang sarap sa pakiramdam. Hanya, alam mo kung paano mag-enjoy. Amorous ang titig ni Hanya habang nanlalambot ang kanyang katawan. Nahihiyang hinawakan niya ang ilalim ng kanyang pantulog at inabot ang kanyang pandiya. Sa sandaling iyon, ang pagpapasigla ay nagpapabasa sa kanya doon. Gayunpaman, dahil nagmamadali siyang lumabas, wala siyang oras na magsuot ng underwear. Sa pag-aalalang makita niya ito at isipin na nababastos siya, sinubukan niya itong pagtakpan. Master, niloloko mo ako. Itong mga binigay ng iba para suhulan ako. Lumipat ako dito kasi malapit sa mga sanga, sabi niya habang pinagdikit ang mga hita niya. Bagamat nakatalikod siya sa kanya, masasabi ni Justin kung ano ang kanyang ginagawa. Matapos magpakawala ng mahinang buntong hininga, sinabi niya, "Bumaba ka at samahan mo ako dito." Nahiya si Hanya at natuwa nang marinig iyon.
Ang bilis ng tibok ng puso niya na parang isang dalagang umiibig. Oh! Humihingal bilang pagsang-ayon, tinanggal niya ang kanyang pantulog at pumasok sa onsen. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sumandal sa kanya at sa halip ay umupo sa tabi nito. Sa gitna ng ambon, nakikita ni Justin ang kanyang pink na tip sa ilalim ng tubig. Ang kanyang buhok ay basang-basa ng tubig na bumalatay sa kanyang maganda at kaakit-akit na mukha. Hindi nag-abala si Justin na iiwas ang kanyang tingin kahit na sumulyap sa pagitan ng kanyang mga hita. Tapos, sumili ang ngiti sa labi niya. 1464. Humanga si Justin na si Hanya ay nakahanda ng husto at malinis na inahit doon. Ramdam ang titig nito sa katawan niya, bumalot sa kanya ang saya at excitement. Kung tumingin siya ng malapitan, makikita niya ang patak ng likido sa pagitan ng mga hita nito. Sa isang sensitibong katawan na tulad niya, kailangang subukan ni Hanya ang kanyang makakaya upang pigilan ang mga helanghing. Sa kabutihang palad, ang mga ninja ay sapat na mataktika upang manatiling malayo sa kanila. Kung hindi, ang kanilang mga panga ay tumama sa sahig mula sa makita ang kanilang pinuno sa ganoong kalagayan. Walang nagawa si Justin. Ibinuko lang niya ang kanyang mga braso at walang pakialam na sinabi, Hanya, hindi mo kailangang kabahan. Hindi ako isang walang ingat na teenager. Maaaring tinitingnan ko ang iyong katawan, ngunit hinahangaan ko lamang ito. Wala akong planong gawin sa iyo. Kung gusto mo, kaya kong ibigay ang sarili ko sa iyo. Baka sa mga mata niya ang pananabik. Ha! Umiling si Justin. Hindi ako nagkukulang sa mga babae. Marami kang nagawa para sa akin. Alam ko iyon. Kung gusto mong ibigay ang Yamato Sect sa isang maaasahang tao para maging normal kang babae at pakasalan ang isang tao, nasa iyo ang buong suporta ko. Hindi, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko, mariing deklara ni Hanya. The way she was acting so stubbornly parang bata sa kanya. Matapos malampasan ang unang sorpresa, bumantong hininga si Justin at tumigil sa panghihikayat sa kanya. Ang kanyang mga paniniwala ay masyadong feudal, na pinalaki bilang isang babaeng ninja. Kahit na siya ay tanga, nakita niya pa rin itong kaibig-ibig. Sigurado akong gusto mong malaman kung bakit ko dinala si Mary Chris dito. Narito ang nangyari. Pagkatapos ay ikinwento niya sa kanya ang buong pangyayari. Pagdating sa mga opisyal na usapin, naging solemn na si Hanya, kumukupas ang pamumula sa kanyang mukha. Anong gusto mong gawin ko? Nagtatakang tanong niya. Sinulyapan ni Justin ang walang malay na si Mary Chris bago sinabing, ang angka ng Meng ay dumanas ng matinding pinsala, at siya na lamang ang natitirang pangunahing miyembro. Well, ang tinutukoy ko ay ang Southern Zenica Gang. Dahil marami na akong napatay sa mga Meng, tiyak na magkakaroon ng salungatan sa loob ng angka ng Meng at ng gang. Kung wala ang angka ng Meng, ang mga underground na organisasyon ay masisira ang lipunan. Hindi ko alam ang background niya, sa tingin ko ay hindi siya ang dapat kong i-provoke. Bukod dito, ayokong maapektuhan ang mga mamamayan kaya kailangan ko ng isang tao na mag-organisa ng Southern Zenica Gang at ang clan ng Meng para sila ay matututo ng higit pa sa suporta ng angka ng Meng, ngunit ako rin ang humahadlang kay Meng. Siya ay isang direktang inapo, ang pinuno ng Red Flower, at ang presidente ng Washang Industrial Group. Gayunpaman, siya ay masyadong skimang. Pagkaraan ng ilang beses na iparinig sa kanya, napagtanto kong immoral siya, kaya hindi ko siya magagamit. Isa lang siyang mayabang na B*H. Napaisip si Hanya saglit. Kaya gusto mong gayahin ko si Mary Chris at pumasok sa angka ng Meng. Matalino na babae. Ngumiti si Justin. Mayroon kang karanasan na may pumalit sa Brown Clan. Bagamat mas mahirap sa pagkakataong ito, naniniwala akong magagawa mo ito. Siyempre, kung lumabas ang mga cultivator ng Meng at mahuli ka, tutulungan kita. Sa katunayan, mas gugustuhin ko na gawin nila, kung hindi, hindi ko mahanap ang kanilang base camp. Magiging mahirap dahil ang network ng relasyon sa clan ng Meng ay masyadong komplikado. Kailangan kong kumuha ng malaking halaga ng impormasyon mula kay Mary Chris at tandaan ang mga ito ng tama.
Sa palagay ko ako mismo ang gagawa nito. Hindi ako komportable na mag-iwan ng ibang namamahala. Wala ka ng maraming oras. Napakaraming tao ang namatay ngayong gabi. Sa pagkawala ni Mary Chris, magiging magulo sila bukas. Kailangan mong kumuha ng sapat na impormasyon mula kay Mary Chris bago magbukang liwayway, pagkatapos ay sundan ka ng ilang mga ninja sa angkan ng Meng at pawiin ang mga banta. Tungkol naman sa Red Flame Iron Brigade, tatawagan ko si General Chai, ang lahat ay may problema sa kanya. Kung hahayaan mo siyang makakonekta. Hindi nila gugustuhing maging gulo ang angkan ng Meng, kumpiyansa na sabi ni Justin. Dahil alam niyang malapit na ang oras, naglakas loob si Hanya na hindi na manatili sa onsen. Tumayo siya at nagtanong, Guro, dapat ko bang patayin si Mary Chris pagkatapos siyang tanungin o hayaan siyang mabuhay? Ngumisi si Justin. Maaari mong matutunan ang lahat sa isang gabi. Panatilihin siya, at maaari kang magtanong sa kanya ng higit pang mga bagay kung kailan mo gusto. Bueno, para mapadali ang mga bagay, sisirain ko ang lahat ng kanyang paglilinang. Kapag siya ay isang normal na babae, sigurado akong marami kang mga paraan upang makitungo sa kanya. Isang masamang ngiti ang isinalubong sa kanya ni Hanya. Masasabi kong birhen pa siya. Naniniwala ako na ang mga hotel ng Yamate Sect sa Red Light District ay handang linangin siya bilang isang high-class na prostitute. Siguro maaari nating i-auction ang kanyang unang gabi sa magandang presyo. Haha, ikaw na ang magdesisyon. Ang hiling ko lang ay gusto kitang makita bilang Mary Chris sa umaga. Oo, Master. Sunod-sunod na tumango si Hanya. Madali para kay Justin na sirain ang cultivation ni Mary Chris, kaya sa lalong madaling panahon, si Mary Chris ay naiwan kay Hanya. Nagising si Mary Chris at nakita ang kanyang sarili sa isang silid na madilim. Nang napagtanto niyang wala na siyang cultivation at si Hanya ay nakatayo sa kanyang harapan kasama ang isang grupo ng mga hubad na lalaki na nakamaskara, sumigaw siya, nasaan ako? Nasaan si Justin? Nasaan si Master? Nakasuot si Hanya ng masikip na leather na damit. Habang tinatapik ang letigo sa kanyang palad, tumingin siya kay Mary Chris. Makinig ka sa akin, wala ka ng iba. Kung gusto mo pang mabuhay, sagutin mo lahat ng tanong ko. Kung may nakikita akong pag-aalinlangan sa mga mata mo, huwag kang mag-alala, hindi ko aalisin ang virginity mo. Pero isa sa mga lalaki dito ang magsusodomite sa iyo. Mahigit 30 ang tao dito, kaya huwag kang mag-alala na mauubusan sila ng lakas. Kaya, ikaw. Nakaramdam ng pagkahilo si Mary Chris. Nagsimulang umikot ang isip niya. Sa susunod na segundo, ang kanyang mga mata ay umikot pabalik, at siya ay nahimatay. Sumili ang pang-aalipusta sa mga mata ni Hanya. Napakahina na niya ngayon na nawala ang kanyang paglilinang at katayuan. Ha! Hindi siya karapat-dapat na maging lingkod ni Master. Ngunit, gagawing mas madali ang mga bagay. Pagkatapos, inutusan sila ni Hanya na wiwisikan si Mary Chris ng malamig na tubig bago simulan ang interogasyon. Sa Stonegate, dumilim ang langit. Binalot ng katahimikan ang Paradise Villas. Maliban sa paminsan-minsang huni ng mga kuliglig, walang maririnig. Isang itim na Audi A8 ang huminto sa harap ng isang villa. Nakasuot ng itim na jacket, lumabas ng kotse si Gilmore. Kapag hindi niya suot ang kanyang karaniwang suit, para siyang ordinaryong mabait na elder. Pagdating niya sa gate, pinindot niya ang bell. Ang boses ni Yuna ay narinig mula sa loob. Darating. Maya-maya, bumukas ang gate. Narinig ang tunog ng isang drama sa TV na naglalaro, na nangangahulugang nanunood ng TV si Yuna sa oras na iyon. Nang makilala niya ang taong nasa pintuan, bumantong hininga siya at nagsalita sa nanginginig na boses, Premier Nigel. Hindi niya inaasahan na lalabas dito si Gilmore. Bagamat narinig niya na ang relasyon niya kay Marian ay isinapubliko, hindi pa rin niya nakikita ang pagdating nito. Hello, Yuna. Paumanhin sa panghihimasok ko sa gabing ito, ngunit wala akong oras sa araw. Nasa paligid ba si Marian? Sabi ni Gilmore at malumanay na ngumiti sa kanya.
Hindi napigilan ni Yuna ang sarili na gustuhin siya ng magalang itong kausap kahit alam niyang nagkasala siya kay Marian noon. Miss. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang malayong boses ang narinig mula sa sala. Yuna, sino ang nandito? 1465. Lumiwanag ang mukha ni Gilmore, at sumilip siya sa loob ng bahay. Nagkataon, lumabas si Marian nang wala siyang narinig na tugon mula kay Yuna. Nakasuot ng beige na damit at nakatali ang kanyang buhok, hindi na siya mukhang aloof at mas malumanay. Sa sandaling makita niya si Gilmore, huminto siya sa kanyang paglalakad na parang nababaliw. Kahit papaano ay hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa na para bang nakadikit sa sahig. Marian, natutuwa akong gising ka pa. Sana ay hindi mo ako pansinin na dalawin kita ng biglaan, nakangiting sabi ni Gilmore. Kinagat ni Marian ang kanyang mga labi. Nanginginig ang katawan niya habang nakatingin sa kanya nang hindi mabasa. Ano ang dahilan sa likod ng iyong pagbisita sa gabi, Premier Nigel? Nahihiyang sinabi ni Gilmore, gusto kong pumunta ng mas maaga, ngunit naabutan ako sa isang pagpupulong sa lokal na pamahalaan. Natapos ito ng huli, at gusto kitang makita bago ako bumalik sa Central City bukas. Nakita mo na ako, kaya umalis ka na. Malamig na tumango si Marian at tumalikod para umalis. Marian, pakiusap niya, alam kong baka ayaw mo akong makita, pero gusto talaga kitang makausap. Pwede mo ba akong samahan kumain? Hindi pa ako nakakain ng hapunan, at medyo nagugutom na ako. Nang makitang hindi siya sumasagot sa kanya, idinagdag niya, pakiusap, anak ko. Nakaharap sa kanya ang likod ni Marian sa kanyang labi. Sa huli, nanlambot siya. Dahil nakiusap sa kanya ang isang premier, naisip niyang malupit na tanggihan siya. Matapos huminga ng malalim, lumingon si Marian. Yuna, babalik ako ng late. Matulog ka muna kung pagod ka. Kinakabahang tumango si Yuna. Nakangiti man siya ay puno ng pag-aalala ang kanyang tingin. Samantala, tuwang-tuwa si Gilmore. Inakay niya si Marian sa kanyang sasakyan at pagkatapos ay inutusan ng tsuper, pumunta ka sa White Deer. Maya-maya pa ay umandar na ang sasakyan. Tumingin si Gilmore sa kanyang anak na babae, na walang emosyong nakatingin sa labas ng bintana. Dahil mukhang wala siyang balak magsalita, binasag niya ang katahimikan. Marian, alam mo ba ang tungkol sa White Deer Club? It's actually the Nigel clan's property. Palagi akong pumupunta doon kapag banibisita ko ang Stonegate. Walang istorbo doon, kaya tahimik. Premier Nigel, ang apelyido ko ay Lysander. Ang Nigel clan ay walang kinalaman sa akin, mataray na sagot ni Marian. Umiling si Gilmore, bumaantong hininga. Alam kong mahirap para sa iyo na kilalanin ang isang ama na maraming beses nang nagkasala sa iyo. Katulad nito, alam kong mahirap din para sa iyo na bumalik sa aming angkan. Ngunit alam mo rin na wala na akong pakialam sa opinyon ng publiko. Napagtanto ko na ang mga relasyon na nabuo sa pamamagitan ng dugo ay hindi kailanman maaaring pabayaan. Ang mga mayayamang pamilya sa Central City at Stonegate ay kilala na kita, kahit ano pa man ay kilala kita ng aking anak na babae. Ilang beses na kitang nasaktan sa aking mga kilos at salita. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking ginawa na palagi kong binangungot ang pagtitig mo sa akin sa tuwing ako'y nagising, ako'y labis na nagsisisi na ang aking puso'y sumasakit, ngunit hindi ako naglakas loob na makipag-ugnay sa iyo, sa takot na ako'y iyong pipilitin residence. Gayunpaman, kinailangan kong tingnan ang malaking larawan at nag-aalala na tatanggihan mo ako kaya inilagay ko ang lahat ng pag-asa kay Justin, umaasa na malulutas niya ang krisis sa oras na iyon na halos hindi ako makahinga. Ang kanyang pag-amin ay parang kinakausap niya ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, siya ay kumikilos bilang isang ama na nagsisisi sa kanyang mga maling nagawa. Hindi tumugon si Marian, ngunit ang kanyang mga mata na nakatitig sa mataong lungsod ay malabo. Nakipag-usap si Gilmore ng humigit kumulang 20 minuto hanggang sa huminto ang kotse sa isang club na matatagpuan sa pagitan ng western suburb at ng city area. Ang White Deer Club ay karaniwang tumatanggap lamang ng mga VIP.
Dahil bibisita si Gilmore, maaga nilang isinara ang lugar at hinintay ang kanyang pagdating. Sa sandaling pumasok sila sa isang pribadong silid na ni-renovate sa tradisyonal na estilo, inutusan ni Gilmore ang staff na magdala ng 12 mga pinggan na nakakagulat na paboritong pagkain ni Marian. Ang isa sa kanila ay ang malagkit na rice balls mula sa mag-asawang Lane. Siguradong may inutusan si Gilmore na bumili ng mga ito sa maghapon. Paano ito? Pinaghandaan ko sila. Unang hapunan natin, ibig sabihin, hapunan ng magkasama. Espesyal kung inihanda ang mga paborito mong ulam. Nagtataka ka ba kung paano ko nalaman ang iyong mga kagustuhan? Tumawa siya. Marian, pinapanood kitang lumaki mula pa noong bata ka. Naaalala ko lahat ng paborito mo. Siya ay ganap na hindi naabala sa mabato na ekspresyon ni Marian. Pagkatapos, inutusan niya ang mga tauhan na magdala ng isang bote ng red wine at hulay guanyaw. Ang alak ay para kay Marian habang siya ay humigop ng Beijiyo na alak ng mag-isa. Eto, Marian, kainin mo itong glutinous rice ball, itong okra, at karne. Oh, dahil gabi na, baka ayaw mong kumain ng karne. Tapos kumain ka ng gulay, sabi ni Gilmore habang naglalagay siya ng pagkain sa mangkok ni Marian. Tinitigan ni Marian ang tumpok ng pagkain sa kanyang mangkok at sa wakas ay ginalaw ang kanyang mga chopstick. Pagkatapos ay dumampot siya ng isang piraso ng okra at kumain ng isang maliit na kagat. Nanlumo si Gilmore noong una, ngunit agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Pumalakpak siya at napabulalas, muntik ko nang makalimutan. Nalilito iyon kay Marian. Pagkatapos ay tinitigan siya nito, iniisip kung ano ang nakalimutan niya. Sinenyasan ni Gilmore ang server. Ihain ang puting truffle na in-order ko. Tumango ang server at hindi nagtagal ay inihain ang napapanahong puting truffle sa isang napakagandang pilak na tray. Ang tingin ni Marian na karaniwang walang kibo ay kumikislap sa emosyon. Ang Italian white truffle, French foie gras, at Middle Eastern caviar ay mga nangungunang delicacy sa mundo. Sa kanila, ang mga puting truffle ang pinakamahirap makuha kahit na may pera. Ito ay dahil sila ay masisira 10 araw pagkatapos anihin. Dahil sila ay nagmula sa Italia, ang mga dami ay limitado. Karaniwan, ang isang kasing laki ng itlog na puting truffle ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $5,000. Para sa isang fungus, mataas ang presyo. Gayunpaman, gusto ni Marian ang mga puting truffle gaya ng pagmamahal niya sa mga bola ng malagkit. Dahil ito ay masyadong mahal at mahirap itabi, halos hindi niya ito kinakain. Sa kanyang pagtataka, alam talaga ito ni Gilmore. Iyon ang naging dahilan upang maniwala siya na talagang nagmamalasakit ito sa kanya mula pa noong bata pa siya. Narito, si Gilmore ay naghiwa ng 2 manipis na hiwa at inilagay sa isang plato para sa kanya, subukan mo ito. Inutusan ko ang aking mga tao na i-airship ito mula sa Italia. Naantig si Marian sa kanyang maalalahanang kilos. Dahil paborito niyang pagkain iyon, hindi niya ito tinanggihan. Tumango siya at nilagay iyon sa bibig niya. Nang maamoy at matikman niya ang mapanuksong pagkain ay sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi maalis ng tingin ni Gilmore ang kanyang ngiti. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay naramdaman ni Marian ang kanyang titig. Nag-init ang pisngi niya nang mapagtantong masyado siyang nalubog sa sarap ng puting truffle. Ngumiti ka. Malabo ang mga mata ni Gilmore. Ang kanyang mukha ay kumikibot sa pananabik habang sinabi niya, sa palagay ko ay hindi ako nabigo bilang isang ama. Nagagawa ko pa ring mapangiti ang aking anak na babae. Isang diretsyong pangungusap iyon na kahit papaano ay nakatunaw sa kanyang pusong nagyayelong. Isang ngiti lang ba ang kailangan para madama niya ang sobrang pagka-touch? Siguro masyado akong naging prejudiced. Dapat kong ilagay ang aking sarili sa kanyang sapatos. Dapat pressured din siya. Sa palagay ko walang mga magulang na sadyang saktan ang kanilang mga anak. Siguro nasaktan din siya at nagsisinong nasaktan niya ako. Sa isiping iyon, lumambot ang ekspresyon ni Marian, at kusang loob niyang kinuha ang isa pang piraso ng puting truffle at inilagay ito sa kanyang bibig.
1466. Kumain ka pa kung gusto mo. Magpapaputol pa ako para sa'yo. Kailangan mong kumain ng sariwa. Sa kasamaang palad, hindi ako makabili ng sobra. Nang makita ito, masigasig na naghiwa si Gilmore para sa kanya sa halip na kainin ang kanyang pagkain. Nang makita ni Marian kung gaano siya kasigla, mamulong ito, tama na. Hindi ako makakain ng ganoon karami. Ikaw, kumain ka rin. Hindi ka ba nag-skip ng hapunan? Tiningnan siya ni Gilmore nang may maningning na mga mata at tumawa ng ilang sandali bago tumango. Sige. Kakain din ako. Sinabi iyon ni Gilmore ngunit nagbigay pa rin ng maraming hiwa kay Marian. Pagkatapos, umupo siya at nagpatuloy sa pagkain. Marian, kung gusto mo ng puting truffle, maaari akong magpadala ng higit pa sa iyo, sabi niya. Bumalik si Marian sa dati niyang malayong sarili. Umiling siya at sinabing, ayos lang. Ang pagkakaroon nito paminsan-minsan ay sapat na. Parang may naalala, ngumiti si Gilmore at sumagot, oo. Muntik ko nang makalimutan na ang anak ko ay isa sa pinakamayamang babae sa bansa. Ang paggastos ng daan-daang libong dolyar sa pagpapadala ng mga puting truffle ay hindi isang malaking bagay. Ang masama, gusto ko lang ibigay sa iyo ang pinakamagagandang bagay. Wala akong ibang ibig sabihin. Alam ko. Mas naging harmonious ang atmosphere. Tuwang-tuwa, uminom si Gilmore ng ilang tasa ng huli guanyaw. Namumula ang kanyang mukha, at naging madaldal. Marian, noong nasa middle school ka, bumagsak ka pa sa pay. Tapos kapag papasok ka na sa high school, nag-alala ako na baka maapektuhan ang mga marka mo, kaya pinalitan ko ng isang tao ang iyong mga resulta. Kung hindi ko ginawa iyon, mawawalan ka ng higit sa 20 na mga marka. Si Zachary Lysander, ang matandang iyon, ay nagpadala lamang ng isang tao upang protektahan ka at hindi iyon iniisip na mga resulta, ngunit sa palagay ko ay may magandang resulta. Nung high school ka, gusto ka ng homeroom teacher mo na mag-perform sa school festival, sabi niya mas magaling ka kumanta haha, alam kong hindi ka agad nagtanong sa'yo, and it's because I deal with him, your mom was famous for her mezzo singing back in the university sa pamamagitan ng tsaka mas malakas ka pa sa nanay mo Biglang ibinaba ni Marian ang kanyang chopstick. Premier Nigel, ayaw mo ba akong kausapin? Kung tapos ka na sa pagkain mo, sige. Nagulat si Gilmore sa biglang pagbabago ng atmosfera. Matapos matigilan sandali, ngumiti siya ng pilit at sinabing, Marian, galit ka pa rin ba sa akin dahil nagpadala ako ng isang tao para makipag-ayos sa inyo ni Leah? Ang mga kamay ni Marian na nasa kanyang mga hita ay mahigpit na kumuyam. Hindi siya makapaniwala na hayagang inamin niya ito. Tama siya. Ang pag-iisip na binugbog si Leah ng mga tawag na iyon ay labis na ikinagalit niya. Gayunpaman, pinigilan niya ang mga emosyong iyon. Kung sasabihin kong napilitan akong gawin iyon, maniniwala ka ba? Napabuntong hininga si Gilmore. Bilang bahagi ng Hidden Clans, mababa ang status ko sa Nigel clan, kahit bilang premier at patriarch. Isang gawain ang ibinigay ng clan, na hinihingi sa akin na nakawin ang Endless Resolve Restoration Scripture. Dahil imposibleng harapin si Justin, kailangan kong puntiryahin ka at ang bata. Kung hayagang lalabanan ko sila, aalisin nila ako ng 1 taon. Para lang sa 1 taon, aalisin ako ng kapangyarihan. Napakalamig ng tingin ni Marian. So, para sa iyong katayuan at kapangyarihan, kinidnap mo at binugbog ang isang bata. Alam kong wala akong silbi. Nahihiya din akong sabihin ito, ngunit, si Gilmore ay may malungkot na ekspresyon. Marian, pag-isipan mo ito. Kung may kontrol ako sa Nigel clan sa mundo, magkakaroon ako ng kontrol sa ilang bagay. Pero kung ibang tao ang papalit, hindi sila magpapakita ng awa. Para makuha ang cultivation technique ni Justin, patuloy silang gagawa ng mga galaw para mapabilib ang clan, hindi katulad ko. Minsan lang akong kumilos dahil wala akong choice. Ngumisi si Marian. So sinasabi mo bang dapat akong magpasalamat sa'yo? Ay, nawalan siya ng sasabihin. Namumula pa rin ang mukha, sumuko na siya sa pagpapaliwanag sa sarili.
Pagkatapos, ibinaba niya ang 3 tasa ng wulay guanyo na nagpalalim ng pulang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga tingin ay naging madilim, at siya ay nagsasalita ng hindi magkatugma. Malamig na tiningnan siya ni Marian. Nang makitang wala siyang balak magsalita, bumangon siya. Premier Nigel, kung iyan, aalis na ako. Wala siyang balak na pabulaykan siya nito. Hindi magiging problema sa kanya ang pagbaba ng taxi o kahit na paglalakad pa uwi dahil nasa innate stage na siya. Biglang dumausda si Gilmore sa upuan at tumalon sa harapan niya na parang lumuluhod sa kanya. Premier Nigel, ikaw. Kumunat ang noo ni Marian sa kanyang hindi inaasahang aksyon. Mukha siyang lasing. Hindi makahulugang sabi niya, huwag mo akong tawaging Premier Nigel. Tawagin mo akong tatay. Mahal kong anak, Marian, anak ko, tawagin mo akong tatay. Si Marian ay umatras ng 2 hakbang. Habang nakatitig sa kanya, nagdududa siya kung lasing nga ba ito. Premier Nigel, isipin mo ang iyong mga aksyon. Iniisip mo ba kung lasing ako? Hindi. Gumuhit siya habang gumagapang sa kanya. Kung may nakakita sa kanya sa ganoong estado, nabigla sila. Nang makarating siya sa kanyang paanan, nagpout siya at nagsimulang umiyak. Marian, anak ko, nalulungkot ako. Nasasaktan ako, at pinagsisisihan ko ang lahat. Ang iyong ina, si Carmela, Gareth, lahat sila ay namatay ng maaga dahil sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Para matupad ang aking personal na kasakiman, gumawa ako ng hindi mabilang na kasuklam-suklam na mga bagay. Ako ay isang tanga. Tinitigan siya ni Maria na parang hindi makapaniwala sa narinig. Niyakap ni Gilmore ang kanyang ulo at humikbi, natatakot akong umuwi. Napakadilim, at ako lang ang nandoon. Nagsisisi talaga ako. Alam kong mali ako. Sumakit ang puso ni Marian habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Biglang tumalon si Gilmore at niyakap ang isang paa niya. Marian, makinig ka sa akin. Huwag mong hiwalayan si Justin. Alam kong galit ka sa kanya dahil kina Lucille at Leia, pero kung hihiwalayan mo siya, magsisisi ka. Pagmamakaawa niya. Sa sandaling ito ay napag-usapan, gusto ni Marian na kumawala sa kanyang pagkakahawak. Gayunpaman, natatakot siyang masaktan siya kung sisipain niya ito. Bitawan mo ako. Premier Nigel, ito ang aking personal na kapakanan. Your affair is my affair. Ako ang ama mo. Sumigaw si Gilmore, galit na galit. Marian, 2 taon mo pa lang siya, hiwalayan mo na siya. Nagpakasal ka ba sa kanya para lang hiwalayan siya? Ang pag-aasawa ay hindi larong pambata. Madali lang mamuhay ng mag-isa, pero iba ang mga bagay kapag magkasama kayo. Alam kong may puwang siya sa puso mo. Makinig ka sa akin, tigilan mo na ang pag-arte ng kusa. Kahit ilang beses kanyang pinoprotektahan, talagang nagkamali ka. Mag-inasto lang ako kung nasa tabi mo na. Mga miyembro ng pamilya na namatay dahil sa akin, mahihiya akong makita sila kapag namatay ako, pakiusap, huwag mong hiwalayan si Justin. Nanginginig, tumayo si Marian na nakaugat sa lupa. Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi, ngunit walang nakakaalam kung umiiyak siya dahil sa lalaking nauna sa kanya o sa nasa malayong lupain. 1467. Matagal na natahimik si Marian at sa wakas ay pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Hinailan niya ang kanyang binti mula sa pagkakahawak ni Gilmore, dahilan upang itayo nito ang sarili sa kanyang mga braso. With a dazed expression, inangat niya ang ulo niya at tumingin sa kanya. Ang diborsyo ay sa pagitan namin ni Justin. Premier Nigel, kung gusto mo ang pinakamahusay para sa akin, huwag mong pakialaman ang buhay ko dahil natatakot ako na balang araw sa hinaharap, malalaman ko na lahat ng sinabi mo sa akin ngayon ay pawang kasinungalingan. Kung ganoon nga, hindi na kita kakausapin muli, mataimtim na sabi ni Marian. Marian, ikaw. Sige. Pinutol niya siya. Ayoko nang magsalita pa, ni pakinggan ka. Dito na lang natin tapusin ang usapan. Aalis na ako. Pagkatapos ay lumagpas siya sa kanya. Pagdating niya sa pintuan, huminto siya sa kanyang mga hakbang at sinabi sa mahinang boses, lasing ka na.
Magpahinga ka ng maaga. Pagkasabi niya nun, tinulak niya ang pinto at lumabas ng private room. Nang makita siya, nilapitan siya ng mga guard at server sa labas at tinanong kung kailangan niya ng tulong. Habang nagtatrabaho sila para sa Nigel clan, alam nilang anak ni Gilmore si Marian. Sa paghusga sa paraan ng pagsisikap ni Gilmore na pagbutihin ang kanyang relasyon sa kanya, malaki ang posibilidad na siya ang pumalit sa clan sa hinaharap. Naturally, sila ay umaasa na makakuha ng kanyang magandang libro. Gayunpaman, ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha ay humadlang sa kanya na gawin iyon. Sa huli, umiwas sila sa kanya at pinanood siyang lumabas ng club. Naglalakad ba siya pabalik sa Paradise Villas? Sa oras na hinabol nila siya, wala na si Marian na parang nawala siya sa hangin. Bumalik sa pribadong silid, umupo si Gilmore sa sahig na nakayuko ang ulo na parang malalim ang iniisip. Kahit itulak ng kanyang assistant ang pinto ay hindi siya natinag. Nang makita siya ng katulong ay sumugod siya at sinubukang hilahin siya pataas. "Sir, masama ba ang pakiramdam mo?" Ikinaway ni Gilmore ang kanyang kamay bilang pagtiyak. "Okay lang ako. Tsaka alam mo naman ang alcohol tolerance ko." Habang sinasabi iyon ay dahan-dahan siyang tumayo. Namumula pa man ang kanyang pisngi ay malinaw naman ang kanyang tingin. "Umalis na ba si Marian?" "Oo." Nakahinga ng maluwag ang katulong at sumagot, naglakad siya palabas ng club. "Hindi namin siya sinundan, at nawala siya nang sinubukan naming hanapin siya." "Ha? Totoo ang mga chismis noon." Si Justin ang nagil-inang sa kanya. Tumawa si Gilmore. Nag-aalangan na sinabi ng assistant, "Sir, dahil pumayag si Miss Lasander na pumunta, dapat umasa siyang maayos ang relasyon niya sa iyo. Baka hindi pa siya masanay." Ngumuso si Gilmore at binigyan siya ng isang side eye. Imbes na sagutin siya ay napangiti na lang siya sa sarili niya. Kakaiba ang nakita ng assistant, nagtataka kung bakit tumatawa si Gilmore sa sarili habang nakatayo. Ayaw niyang sabihin, pero naramdaman niyang parang kalokohan ang ginagawa ng premier. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso. Lumakad si Gilmore sa mesa at nagbuhos ng isang tasa ng Wuliangye. Itinaas ang tasa, ibinaba niya ito. Pagkatapos ay bumaantong hininga siya at bumaantong hininga, "Marian, mahal kong anak. Kahit gaano ka pa kaingat sa paligid ko, masyado ka pa ring walang karanasan at malambot ang puso, tulad ng nanay mo. Lasing ako." "Ha? Paano ako lasing? Pero kailangan kong sabihin na ang sarap sa pakiramdam na may anak na nagmamalasakit sa akin." Sa sandaling iyon, isang figure ang humahagibis sa mga puno sa isang tiwangwang na burol na malapit sa Paradise Villas. Napakaliksi at magaan ang kanyang mga galaw. Biglang huminto ang babae sa isang sanga at matatag na tumayo dito. Habang humahaplos ang simoy ng hangin sa kanyang pisngi, tumangala si Marian sa buwan. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa kanyang mga mata na puno ng sari-saring emosyon. Hindi niya alam kung paano at bakit nagkaroon siya ng sobrang liksi. Walang nagturo sa kanya nito, at hindi pa niya ito natutunan, gayunpaman, pinagkadalubhasaan niya ito at nadama na ito ay tulad ng pangalawang kalikasan sa kanya. Gayunpaman, hindi nakatuon ang kanyang isip doon. Habang nakatitig sa kalangitan sa gabi, mahina niyang sinabi, "Hobby, lumambot na naman ang puso ko. Alam kong kasinungalingan ang lahat, pero hindi ko napigilan ang sarili kong mahulog dito. Ano ang dapat kong gawin? Hobby, nasaan ka?" Sa lugar ni Hanye sa Tokyo, nakahiga si Justin sa isang upuan, na nakaharap sa kanluran. Nasa kamay niya ang malinaw na fengsiyang bracelet. Habang hinahawakan niya ito gamit ang kanyang mga daliri, ang pananabik ay sumilay sa kanyang mga mata. Iba't ibang emosyon ang makikita sa mukha niya. Mapapangiti siya minsan, buntong hininga sa susunod. Hindi mahirap sabihin na siya ay nagkakaroon ng panloob na salungatan, na hinuhusgahan sa kanyang malungkot na tingin. Makalipas ang mahabang panahon, huminga siya ng malalim at tinitigan ang buwan na may pagkasilaw na ekspresyon. Ang kunlun ay palaging tinatawag na pinagmulan ng lahat ng mga bundok. Sa katunayan, sinabi ng mga alamat na ito ang tirahan ng The Queen Mother of the West.
Timog sa Kunlun ay ang Kekekzili, na kilala bilang Kongtang sa Tibetan. Itinuring ng mga tao ang Kekekzili bilang ang ipinagbabawal na lugar para sa buhay bilang maliban sa ilang mga hayop, ang mga tao ay halos hindi makaligtas doon. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso sa lahat. Bago ang pagkawala ng mga dakilang sinaunang Diyos, umiiral pa rin ang dakilang sinaunang Pormasayon. Upang protektahan ang Pormasayon mula sa panlabas na panghihimasok, ang mga Diyos ay lumikha ng isang ilusyonaryong dimensyon na umiral sa isang kahanay na espasyo. Dahil ito ay umiral ng hiwalay sa totoong mundo, ang ilusyonaryong dimensyon ay mas malawak kaysa sa Kekekzili at kahit na pinanatili ang ilang mga misteryo mula sa dakilang sinaunang panahon. Kasabay nito, dahil sa pagbuo, ang intensity ng espiritual na enerhiya ay mas mataas sa ilusyonaryong dimensyon kumpara sa makamundong mundo. Sa kalaunan, ito ay naging paboritong lugar ng paglilinang para sa mga Zen icon cultivator. Sa paglipas ng mga taon, ang mundo ng paglilinang ay sumailalim sa maraming pagbabago. Ang mabuti at masama ay nakipaglaban sa hindi mabilang na labanan. Hanggang 20,000 taon na ang nakalilipas ng maaga ni Hongmeng at ng mga dakilang sinaunang angkan ang kontrol sa ilusyonaryong dimensyon. Ang Hongmeng ay batay sa isla ng mga Diyos na matatagpuan sa ibaba ng Pormasayon. Ang ilang matatanda sa kaharian ng langit ang may hawak ng pinakamalaking kapangyarihan sa loob ng Hongmeng. Para sa mga nakatagong angkan, pinagsama ng mga angkan ng Lo, Nigel, at Turner ang natitirang mga angkan at kalaunan ay nabuo ang nangungunang 3 angkan sa mga sukat. Si Hongmeng ay nasa kontrol ng Zenica sa nakalipas na milenya. Katulad nito, ang mga nakatagong angkan ay mayroon ding malaking kapangyarihan. Tungkol naman sa mga dayuhang Diyos na dumating sa sukat 20,000 taon na ang nakalilipas, nanatili silang payapa na may pahinga sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga negosyo ng bawat isa. Ang angkan ng Lo ay naninirahan sa hilagang silangang rehiyon ng ilusyonaryong dimensyon. Ang kastilyo ng Lo ay malawak, na binuo gamit ang mga puting bato. Sa marangyang istruktura, naglabas ito ng marangal na aura. Ang isa sa mga pag-aaral sa palasyo ng Lo ay nilagyan ng tradisyonal na mga muebles ng rose linwood, ngunit napuno ng modernong teknolohiya tulad ng mga chandelier, computer, at TV ang lugar. Hindi naman ito nakakagulat. Bagamat hindi sila nabubuhay sa makamundong mundo, ang mga tao sa ilusyonaryong dimensyon ay nananatiling updated sa mga sibilisasyon. Kaya, hindi sila tutol sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Kung tutuusin, ang mga bata ay hindi makakapasok sa yugto ng soul forming ng sabay-sabay. Kakailanganin nilang kumain, uminom, mag-aral at magkaroon ng ilang uri ng libangan. Kaya, hindi makatwira na hayaan ang mga bata na mag-aral gamit ang mga kandila sa gabi kapag maaari silang gumamit ng mga bumbilya. Kasabay nito, hindi nila mapipilit ang mga bata na magbasa sa pamamagitan ng mga journal at libro kapag may computer. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga angkan ang yakapin ang paggamit ng teknolohiya. Sa kabila nito, ang paglilinang ang pinakamahalagang bagay dahil ang kapangyarihan ang nagtatakda ng tagumpay ng angkan at ang kanilang kaligtasan sa loob ng dimensyon. Sa sandaling iyon, nakaupo sa upuan ang isang medyo may edad na lalaki at nakatitig sa puting papel na nasa harapan niya. Nakasuot siya ng tradisyonal na light green na hand outfit na nakasuklay sa likod. Bagamat siya ay walang ekspresyon, ang kanyang matatalas na katangian ay nagmukhang kakaibang karismatiko. Nakatayo sa tabi ng mesa ang isang katamtamang mukhang mahabang buhok na lalaki na nakasuot ng dilaw na martial arts uniform. Mas matanda siya ng ilang taon kaysa sa ibang lalaki at mukhang hindi mapakali. Makalipas ang mahabang panahon, hindi na niya napigilan ang tanong niya. Patriarch, totoo ba itong endless resolve revolving scripture? 1468. Ang gwapong nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay ang patriarch ng angkan ng Lo, isa sa nangungunang 10 elite sa ilusyonaryong dimensyon, si Quentin. Matapos titigan ang papel ng mahabang panahon, sa wakas ay itinago ito ni Quentin at tumayo. Damian, sundan mo ako sa library, sabi niya sa lalaking nakadilaw na damit. Saglit na natigilan si Damian, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong at tumango lamang.
Tumalon si Quentin at lumipad palabas ng study patungo sa isang dalawang palapag na gusali. Mahigpit na sinundan siya ni Damian. Binibigyan ba ako ni Sir ng wangkla ng cultivation technique bilang reward sa aking merito? Ang kaisipang iyon lang ang nagpa-excite sa kanya. Ang wangklan ay may maraming mga diskarte sa paglilinang, ngunit hindi sila kahanga-hanga gaya ng mga nasa Loclan. Sa mga nangungunang tatlong angkan sa ilusyonaryong dimensyon, ang Turner clan ay sikat sa pill concocting, ang Nigel clan ay sikat sa artifacts habang ang Law clan ay sikat sa cultivation techniques. Ginalaw-galaw ni Quentin ang kanyang mga daliri, at ang salitang, luo, sa sinaunang script ay lumitaw sa pasukan na may magandang liwanag. Saglit na kumikinang ang pormasayon sa pintuan bago papasok sa loob ang pinto. Naglakad si Quentin sa silid-aklatan at sumunod si Damian. Dalawang palapag lang ang library, pero nasa 40 talampakan ang taas nito. Nakita ang mga libro sa mga stand, ang ilan ay mga leather scroll at jade scroll. Ilang beses nang bumisita si Damian sa lugar na ito, at sa tuwing pupunta siya, nagiging berde siya sa inggit. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Walang nangahas na magnakaw mula sa angkan ng Law, kung isa sa alang-alang na mayroon silang 12-dosenang mga piling tao. Gamit ang kanyang kamay, si Quentin ay nagpatawag ng isang leather scroll mula sa isang ordinaryong sulok. Hindi masabi ni Damian kung saang taon isinulat ang scroll at mahuhulaan lamang na ipinasa ito maraming taon na ang nakararaan. Inihagis ni Quentin ang scroll sa kanya. Tingnan mo ang cultivation technique na ito. Tumango si Damian at curious na binuksan ito. Noong una, akala niya ay gantimpala ito, ngunit nang basahin niya ito, napagtanto niyang hindi na siya maaaring magkamali. Tito, paano nangyari? Nauutil niyang sabi habang nanlalaki ang mata sa gulat. Ang cultivation technique na ito ay tinatawag na 9-level show cultivation. Ito ay naipasa na mula noong 50,000 taon na ang nakalilipas at napakahirap intindihin. Bagamat ito ay pinangalan ng 9-level, sa totoo lang, mayroon lamang itong 8 level. Ang huling level, passing, ay may pangalan lamang na walang anumang cultivation technique. Kaya naman, ito ay hindi kumpleto. Bukod pa rito, ang kapangyarihan ng ibang senior cultivation na ito ay ang kapangyarihan. Nilinang hanggang sa ikapitong antas, ang detachment, ngunit nakapasok lamang sila sa yugto ng innate ang pamamaraan ng paglilinang ay masyadong mahina, kaya't iniwan ko ito noong bata pa ako. Nauutil na hindi makapaniwala si Damian, ang dalawang teknik na ito ay magkapareho. Di si Justin ba ang nagbigay sa akin ng peke? Nag-isip si Quentin na walang ekspresyon ang mukha. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ko alam ang tungkol dyan. Kung tutuusin, ang 9-level show cultivation na ito ay hindi isang bagay na bihira. Ang bawat clan ay may hindi kumpletong cultivation techniques tulad nito, at maaaring magkaiba lang ang mga ito ng pangalan. Kaya naman, hindi nakakagulat na ang cultivation techniques sa sinaunang martial arts clan ay kapareho ng mga teknik na ito na hindi alam ng mga Chen dito at imposibleng isulat dito ang pag-iral ni Yang. Kung kahit hindi mo malaman kung ano ang espesyal sa discarding ito, tiyak na peke ito. Paano ito magiging sapat na makapangyarihan para masira ang 9 Heavenly Lightning Tribulation? Napakatusong tao. Halos lokohin niya tayo. Sinabi ni Damian sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin na nahihiya sa kanyang sarili dahil sa pakiramdam ng pagmamalaki sa araw. Si Quentin ay nagpakasal sa kanyang mga mata. Kumpiyansa siya sa kanyang talento, kaya hindi niya akalain na ang 9-level show cultivation technique ay ang Endless Resolve Restoration Scripture. Kung tutuusin, sinubukan ng mga elite sa kanyang angkan na unawain ang pamamaraang ito ngunit walang resulta. Kasabay nito, hindi siya naniniwala na si Justin ay maaaring maging mas matalino kaysa sa kanila at makamit ang Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation gamit ang hindi kumpletong pamamaraan na ito. Sa isang pitik ng kanyang daliri, ang papel ay sinunog ng gininto ang pulang-gintong pulang ilaw at ang 9-level show cultivation technique ay ibinalik sa orihinal nitong lugar. Humarap si Quentin Law kay Damian. Sige. Huwag mong idamay ang sarili mo dyan. Si Justin ay bahagi ng Gibson clan. Kasama ang matandang iyon, wala tayong magagawa sa kanya.
Hindi mo kasalanan na nabigo kang makuha ang pamamaraan. Sa isang taon, isang siglo na ang nakalipas mula noong huling magbukas ang SK Devil's Eyes. Bumalik ka at magtrabaho ng husto sa iyong paglilinang. Habang sinasabi iyon, nagpatawag siya ng isang libro at ipinasa ito kay Damian. Ang Thousand Illusionary Ice Cloud na ito ay maaaring hindi isang malalim na cultivation technique, ngunit ito ay may kahangahangang mga kasanayan, na tumutulong sa pagpapabuti ng lakas ng labanan sa maikling panahon. Kunin ito at ibigay sa mga angkop para dito. Tumango si Damian. Pinahahalagahan niya ng husto ang pagbubukas para sa Sky Devil's Eyes. Sa sobrang tuwa, kinuha niya ang booklet at labis na nagpasalamat kay Quentin bago lumipad palabas ng library. Sa sandaling umalis siya, lumabas din si Quentin ng library at isinara ang pinto. Sa sandaling iyon, bumaba mula sa himpapawid ang isang kaakit-akit na figure na nakasuot ng asul na damit na may mahabang manggas. Nakatali ang kanyang buhok, kitang-kita ang kanyang balingkinitang leeg. Ang kanyang titig ay puno ng pagmamahal habang nakatingin kay Quentin Lo. Hobby, gabi na, at nagbabasa ka pa rin ng tungkol sa cultivation techniques sa library. Ang babaeng ito ay ang kanyang asawa, si Quincy Ling. Pareho silang may salitang, Kiyo, sa kanilang pangalan, ngunit hindi ito nagkataon. Ang kanilang kasal ay isinilang sa kapanganakan, at nang sila ay isinilang, ang Leng clan at ang Lo clan ay gumamit ng parehong salita para sa kanilang mga pangalan. Nanatiling walang ekspresyon si Quentin. Anong ginagawa mo dito? Ang nakakaakit na mukha ni Quincy ay puno ng hinanakit. Paano mo nasabi sa akin ito? Mahigit isang buwan ka nang naglilinang sa pag-aaral, kaya naisipan kong makita ka. Kung naiinip ka, maaari ka ring sumailalim sa pagsasanay sa paghihiwalay, sabi niya ng patago. Hobby, alam mo namang hindi ako mahilig magtanim. Sanay na siya sa pagiging aloof nito, kaya hindi naalis ng ugali nito ang ngiti sa mukha niya. Ilang araw nang wala si Hanger. Alam mo ba kung kailan siya babalik? Malapit na, walang gaanong iniisip na tugon ni Quentin. Nawalan siya ng interes na makipag-usap sa kanyang asawa, lumipad siya pabalik sa kanyang pag-aaral. Tumingin si Quincy sa direksyon ng kanyang pag-aaral na may malamig na tingin. Sa North Pole, ang lupain ay natatakpan ng nyebe. Aten, nakasuot ng itim na damit, lumulutang sa himpapawid. Para siyang nakatayo sa pinakamataas na bahagi ng trabaho, tumingin siya sa nagyayelong lupain. Sa kanyang likuran, isang lalaking nakamaskara na bakal na nakasuot ng itim na roba ay takot na tumingin sa bagay na nasa kanyang kamay. Ang bagay na iyon ay tungkol sa hugis ng isang itlog at nagmula sa isang mahinang dilaw na glow. Sa masusing pagsisiyasat, malalaman na iyon ang puso ni Gaia. Gayunpaman, kumpara sa dati, ito ay lumaki ng mas malaki. Malapit na, bulong ni Athena sa ilalim ng kanyang hininga, ngunit walang nakakaalam kung kanino ito itinuro. Pagkasabi nun, lumutang ang puso ni Gaia sa kamay niya. Nababalot ng dilaw na liwanag, ang puso ni Gaia ay bumagsak ng pabilis sa himpapawid, pagkatapos ay tumagos sa permafrost. Hindi nagtagal, nahulog ito sa karagatan at nagpatuloy sa paghukay sa malalim na dagat hanggang sa makarating sa lupa sa pinakamalalim na bahagi ng Earth. Nang maramdaman ang mayamang lupa sa paligid, tuluyang tumigil ang puso ni Gaia. Dahan-dahan, ang mga hindi nakikitang mga hibla ng enerhiya ay nagsimulang magtipon patungo dito. Ang puso ni Gaia ay tumibok, lumalawak at kumurot na parang puso ng tao. Samantala, pabalik sa langit, hindi na napigilan ng lalaking nakasuot ng itim na damit ang kanyang kuryosidad. Yun ba? Bakit wala pang nangyayari? Parang echo si Athena. You're not of the gods, so of course you can't sense it. Hindi na mapipigilan ang revival of Gaia's heart. This world would eventually belong to you as gods. Oras na para maresolba ang 10,000 taon na sama ng loob. 1469. Nang magsimulang tumibok ang puso ni Gaia, naramdaman ito ng lahat ng mga Diyos na may kabanalan. Sa Hollywood, si Christine, na nagme-makeup sa isang set ng paggawa ng pelikula, ay tumalon mula sa kanyang upuan sa gulat. Nawala ba siya sa isip niya? Ungol niya.
Sa isang mansyon sa London, isang mag-asawa na nagsasagawa ng pisikal na pagpapahayag ng pag-ibig ang huminto sa kanilang daing at daing. Nanlaki ang mga mata ni Stern habang pinagmamasdan ang kislap sa mga mata ni Alice na nawawala. Lumunok ang mag-asawa at sabay-sabay na sinabi, "Nagsimula na." Sa isang marangyang hotel suite sa Dubai, biglang tumayo mula sa sofa si Ares, na naglilinis ng kanyang pinakamamahal na baril. Isang baliw ng ngiti ang bumungad sa kanyang mukha habang siya ay humagulgol. Ang aking kapangyarihan. Ang aking kapangyarihan ay bumabalik. Sa kusina ng isang 5-star hotel sa Honolulu, nagluluto ng lemon salmon dish ang pangunahing chef nang bigla niyang itinulak ng malakas ang spatula sa salmon, na nahahati ito sa kalahati. Sa ilalim ng makapal na kilay ay isang pares ng kumikinang na malalim na mga mata. Samantala, tumutugtog ang classical opera music sa isang madilim na silid sa loob ng isang kastilyo na matatagpuan sa Italia. Si Raphael, na nakasuot ng suit, ay nakayakap sa isang batang babaeng Caucasian. Siya ay tamad na nakahiga sa kanyang yakap, hindi alam na sinisipsip ni Raphael ang kanyang dugo sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang mga pangil sa kanyang leeg. Biglang nagsikip ang kanyang mga pupil na pula sa dugo habang ang excitement ay bumalatay sa kanyang mukha. Humigpit ang pagkakahawak niya sa babae, at hiniwalayan niya ito. Tumalsik ang dugo sa buong silid nang bumagsak ang bangkay ng babae sa sahig. Haha, Athena, talagang hindi ka panipaniwala. Malapit na itong matapos. Kahit nanginginig ang kanyang katawan, mahirap malaman kung tumatawa siya o umiiyak. Dumating ang umaga sa Tokyo. Tumayo si Justin mula sa upuan, na inuupuan niya buong magdamag, nang mapagtanto niyang gumalaw ang kabanalan sa kanyang isipan. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan ang pagka-Diyos. Ito ang pinaka-mystical na bahagi ng mga Diyos. Sa mga termino ng karaniwang tao, ito ay isang marka ng espiritual na puwersa. Ang bawat Diyos ay may natatanging marka, tulad ng kung paano ang bawat tao ay may iba't ibang fingerprint at irises. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang pagka-Diyos ay dumarami. Nangyari ang lahat ng ito nang walang babala na parang may enerhiyang ibinubomba sa kanyang katawan, na nagpapalakas sa kanyang espiritual na puwersa. Malinaw na naramdaman ni Justin na ang kanyang kapangyarihan ay tataas ng husto kahit na hindi niya pinagkadalubhasaan ang mga batas sa kalawakan. Ngunit paano ito nangyari? Ako lang ba ang nag-iisa, o pareho ba ito sa iba pang mga Diyos? Nang magtaka si Justin, ang boses ni Hanya ay tumunog mula sa likuran. Guro. Sa pag-aakalang tatawagan niya si Christine mamaya, pinigilan niya ang pagkataranta at humarap kay Hanya. Ikaw. Natigilan siya nang makitang si Hanya ay naging Mary Chris. Pareho ang pananamit, parehong hitsura, at maging ang parehong pangangatawan at tindig. Ngumisi si Justin. Not bad. Appearance-wise and bearing-wise, ikaw si Mary Chris. Naging maayos ba ang interogasyon? Mary Chris, ngumiti ng matamis. Oo, napaka-cooperative niya dahil natatakot siyang mabahira ng napakaraming lalaki. Hindi siya tanga, kaya alam niyang hindi siya madadala ng katigasan ng ulo. May pakinabang pa rin siya, kaya huwag mong hayaang saktan siya ng mga nasasakupan mo. Bantayan mo lang siya. Lumakad pasulong si Justin at hinawakan ang kanyang mga kamay. Sige. Dadalhin kita sa angka ng Meng, at ang iba ay nasa iyo. Oo, Master. Aalis na sana siya pero napatigil siya nang may maalala siya. Ang isang malaking bilang ng mga miyembro ng clan ng Meng at mga miyembro ng Southern Zenica Gang ay namatay, kaya kung bumalik si Mary Chris nang hindi nasaktan, sila ay maghay-hinala. Kinailangan niyang gumawa ng kapani-pani walang paliwanag para madaling gayahin ni Hanya si Mary Chris. Pagkatapos pag-isipan ito, sinabi niya kay Hanya, kunin mo ako ng itim na tela at hanapan mo ako ng sastra. Walang tanong si Hanya at tinupad agad ang utos niya. Sa kahusayan ng mga ninja, ang sastra ay dinala kay Justin nang wala sa oras. Inutusan ni Justin ang sastra na gawin sa kanya ang itim na robe ni Quentin ayon sa sketch na ginawa niya. Sa sandaling handa na ito, sadyang ginawa ni Justin ang mga butas ang robe upang magmukhang ito ay punit-punit mula sa labanan.
Tapos, sinuot niya. Gulat na pinagmamasdan siya ni Hanya nang mag-transform siya bilang isang matanda sa isang kisap mata. Guro, paano? Si Hanya ay isang dalubhasa sa ninjutsu, kaya natitiyak niya na hindi siya gumamit ng anumang ilusyon para baguhin ang kanyang hitsura. Sa halip, gumamit siya ng paraan na kahit siya ay hindi matukoy. Sinukli ni Elder Quinten ang kanyang balbas at ngumiti ng may pag-iisip. Sigurado akong kilala mo kung sino ito, sabi ni Justin. Oo, ito ang yumaong Elder Quinten. Kabisado na ni Hanya ang lahat ng mahahalagang miyembro ng angkan bilang paghahanda sa kanyang misyon. Ipinagmamalaki ni Justin na walang kapintasan ang kanyang pabalat. At the same time, napahanga siya sa blinding leaf. Para sa isang tulad niya na may malalim na paglilinang, ang pagkakaroon ng ganoong artifact ay magiging madali para sa kanya na lokohin ang lahat. Matapos itakda ang kanyang cultivation level sa soul forming stage, hinailan niya si Hanya. Let's go! Sabihin sa kanila na pinrotektahan ka ng mga elder at inilabas ka sa kontrol ni Justin, at ang dalawa pang matatanda at miyembro ng clan ay namatay sa labanan. Magpapakita ako at ipahayag na gusto kong kunin mo ang angkan ng Meng. Pagkatapos, magpapanggap akong nasaktan ako at pupunta para sa isolation training. Sa pamamagitan nito, walang maglalakas loob na sumalungat sa iyo. Nagliwanag ang mga mata ni Hanya, at tumango siya bilang pasasalamat. Salamat mas, ang ibig kong sabihin, kuya. Sa loob lamang ng ilang minuto, dinala ni Justin si Hanya sa tirahan ni Meng. Gaya ng inaasahan, ang angkan ng Meng ay nasa estado ng kaguluhan, pangunahin ng kinasasangkutan ng mga natitirang miyembro ng angkan ng Meng at ang Southern Zenica Gang. Nang dumating si Quinten, kasama si Mary Chris, lahat ay natigilan. Tumayo si Justin habang nasa likod ang kanyang mga kamay at iniwas ang tingin sa kanila. Sinusubukang magsimula ng isang pag-aalsa. Sa sandaling bumalik sila sa kanilang katinoan, lahat ay lumuhad at humingi ng awa. Akala nila ay patay na sina Quinten, Mary Chris, at ang iba pang matatanda dahil wala nang makita ang kanilang mga katawan. Ngayon na sila ay, sa katunayan, buhay at nakatayo sa harap nila, hindi sila nang ahas na magkaroon ng anumang mga saloobin sa pag-aalsa. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga tao lamang na walang pagkakataon laban sa matanda. Napangiti si Justin sa kanyang isipan. Kaya, ang paggawa ng masasamang bagay habang nagpapanggap bilang iba ay napakasaya. Sa kasamaang palad, kailangan kong harapin ang iba pang mga bagay. Kung hindi, nanatili sana ako at nagsaya. Dahil doon, nagutos siya tungkol sa pagtatalaga kay Mary Chris bilang patriarch at umalis. Ipinagpatuloy ni Hanya ang pag-arte bilang Mary Chris. Sa boses at tono na walang pinagkaiba kay Mary Chris, nagbigay siya ng utos na muling ayusin ang clan. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mga junans ng sekta ng Yamato ay papasukin ang angkan ng Meng, at mapapalitan niya ang mga miyembro ng angkan ng Meng sa kanya. Sa sandaling nakuha na niya ang buong kontrol sa angkan ng Meng, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay na lumitaw ang kanilang suporta. Samantala, nabawi ni Justin ang kanyang hitsura at pumunta sa Los Angeles. Matagal na niyang hindi nakilala ang dati niyang kaibigan. Dahil gusto niya itong tanungin tungkol sa kabanalan, maaari na rin niya itong bisitahin. Pagdating niya sa States, dapit hapon na. Sa lalong madaling panahon, nakumpirma niya na si Christine ay nasa kanyang bahay. Sa isang iglap, humakbang siya sa balcony sa ikalawang palapag ng villa ni Christine. Sa huling pagpunta niya rito, nag-enjoy siya sa serbisyo ng isang kasambahay. I wonder kung andito pa siya. Naramdaman din ni Christine ang pagdating niya. Sa kanyang magandang gintong mga kandado na nakasabit sa kanyang dibdib, itinulak niya ang pinto at nagsashay sa kanya. Dear Hades, akala ko tatawagan mo ako sa maghapon. Kaya pala naghintay ka hanggang ganito kagabi para bigyan ako ng surprise. 1470. Hindi pa huli ang lahat. May kailangan lang akong harapin. Hinailan ni Justin ang isang upuan para maupo. Dahil alam mong makikipag-ugnay ako sa iyo, kung gayon hindi lang ako ang nakakaramdam nito. Sabihin mo sa akin. Ano ito?
Bakit tumaas ang espiritual na puwersa sa aking pagka-Diyos? Nararamdaman ko na ito ay tumataas pa rin. Such a spoil sport. I'm wearing this in front of you, and yet you are talking about things like this. Biglang umaban si Christine at nahulog sa kondongan niya. Ang masigla nitong puwitan ay dumaikit sa kanyang mga hita habang inabot nito ang yakap sa kanyang leeg. Ang naaamoy niya lang ay ang bango nito. Nakadikit ang baba nito sa dibdib niya, at kung gugustuhin niya, kagatin na lang niya ito. Hindi may kakaila, hindi mapaglabanan sa kanya ang hitsura at pangangatawan ng isang superstar. Sa kabutihang palad, napigilan pa rin ito ni Justin. Sa isang mapangakit ng ngiti, sinabi niya, dahil nagkakaganito ka, ibig sabihin ba ay ayaw mong sagutin ako? Nararamdaman kong may itinatago kang mahalagang bagay sa akin. Kumamo si Christine sa kanyang kondongan, hinihimas ang kanyang puwitan sa kanyang pondiya. Nang maramdaman niya ang tigas sa ilalim niya, lumapit siya at kinagat ang tenga nito. Mahal, paano ito? Tinutupad mo ang aking mga pangangailangan, at sasabihin ko sa iyo ang totoo. Alam mo na hindi ko pa ito nagawa sa katawan na ito. Ang higpit. Ang Adam's apple ni Justin ay umungol habang ang pananabik ay dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang lakas ng loob niyang magsabi ng mga ganyan. Karamihan sa mga lalaki ay sasabak sa pagkakataon, ngunit si Justin ay walang kabuluhan. Maraming lalaki ang handang tuparin ang iyong hangarin. Ngumuso si Christine. Mayroon akong mga lalaki sa bawat isa sa aking muling pagkakatawang tao, ngunit sa buhay na ito, ikaw lamang ang nakaayon sa aking mga pamantayan. Salamat sa papuri. Magiging bastos akong tanggihan ka ngayon. Paano ito? Sabihin mo sa akin ang totoo, at tutuperin kita ng 2 beses. Napangiti si Justin. Alam niya na kung talagang gusto ni Christine na may mangyari sa pagitan nila, matagal nang nangyari iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi sila mga konserbatibong tao. Pareho silang may pagka-Diyos, kaya sa espiritual na pagsasalita, ang kanilang mga katawan ay mga shell lamang. Naniniwala siya na hindi siya tatanggihan ito kung gusto niya itong patulugin. Sa katunayan, sila ay magkatugma sa kama. Gayunpaman, alam ni Justin na ito ay dahil may nakaraan si Christine sa huling Pluto, kahit na hindi niya alam ang mga detalye. Dahil ang huling Pluto ay inabandona si Christine at iwaksi ang kanyang kamalayan, malamang na nasaktan siya nito. Ang reincarnation ay hindi nangangahulugan ng katapusan, kaya maaari pa rin silang magkasama. Gayunpaman, sa pagkawala ng malay, hindi na siya babalik. She must have directed her feelings on me, kaya naman naging close kami. Gayunpaman, hindi ito nagustuhan ni Justin. Kung sila ay natulog ng magkasama, nangangahulugan ito na sinasamantalan niya ang kanyang damdamin para sa huling Pluto. Para sa mga Diyos na nabuhay sa libu-libong taon, ang pag-ibig na kasing lalim noon ay satiriko. Nakakainis ka. I'm basically giving myself to you. Hades, mas mababa ba ako sa asawa at mga manliligaw mo? Saway ni Christine na nagkukunwaring galit. Umiling si Justin. Sige, Aphrodite. Magkaibigan tayo. Kilalang kilala kita. Itigil mo na ang pagtatago ng katotohanan at sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Naging solemn na ang ekspresyon niya na nagpalamig sa amorous atmosphere kanina. Bumantong hininga si Christine at bumangon sa kanyang kondongan. Pinitik niya ang noo nito na parang naglalabas ng galit. Pagkatapos, lumakad siya sa rehas at tumingin sa mga ilaw ng lungsod sa paligid ng Beverly Hills. It's gay as heart. Atin has revived it. Nang mahulaan na ito noon pa man, hindi na nagulat si Justin. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung ano iyon. Nangangahulugan ba ang muling pagkabuhay ng puso ni Gaia na mababawi ng mga Diyos ang kanilang mga kapangyarihan? Nakakunot ang noo niyang tanong. Naaalala ko sa Korea noong nag-uusap sina Stern, Alice, at Athena, binanggit nila ang puso ni Gaia at malaki ang epekto nito sa buong mundo, tungkol sa pagsira ng mundo. Pero noong mga oras na iyon, hindi nila ako binigyan ng paliwanag. Hindi ba dapat bigyan mo ako? Nagbitiw, tumalikod si Christine at ngumiti. Anong paliwanag ang maibibigay ko sa iyo?
Naramdaman mo rin. Sa muling pagkabuhay ng puso ni Gaia, unti-unting bumabawi ang ating mga kapangyarihan. Iyon lang. Gusto ni Athena na buhayin ang mga Diyos, at siya ang gumawa ng unang hakbang. Ano ang gusto niyang gawin? Gusto ba niyang pumatay ng tao tulad ng 20,000 taon na ang nakakaraan? Tanong ng nagtatakang si Justin. Umiling siya. I don't know. She has always been unpredictable. At saka, kahit alam natin ang mga plano niya, sino ang makakapidyaw sa kanya? Natahimik si Justin. Tama siya. Masyadong malalim ang kapangyarihan ni Athena. Kahit na umunlad ang aking paglilinang, maaaring hindi ako maging katugma para sa kanya. Tsaka sa revival ng Gaia's Heart, tumataas din ang powers niya. May itatanong pa sana si Justin nang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at nakitang galing sa Gavin. Brat, bumalik ka na sa Central City. Anong nangyari? Nagulat si Justin na tinawag siya ni Gavin kaninang madaling araw. Ha? Sa tingin mo ba napakadali mong paalisin ni First? Sa tingin mo, sa pamamagitan lang ng pagbibigay ng petrolyo, hahayaan ka na ng Zenica na magalit? Alam din ni Justin na ang pagpapanggap ni Hanya bilang Marie Chris ay hindi sapat para ayusin ang mga bagay-bagay. Matanda, hinihiling ba ni First na makipagkita sa akin? Bumalik ka. Hihintayin kita sa Stonegate. Sabay tayong papasok, seryosong sabi ni Gavin. Si Justin ay hindi masyadong nag-aalala tungkol dito. Dahil si First ay nag-propose ng meeting, dapat ay may talakayan siya, hindi para apihin ako. Tsaka gustuhin man niya, baka hindi niya magawa. Pagkatapos ibaba ang telepono, binigyan ni Justin si Christine ng isang paumanhin na ngiti. Kailangan ko nang umalis. Napasabunot si Christine sa buhok at ngumiti. Mukhang may problema ka na naman. Good luck. Sa palagay ko kailangan nating sumabay sa agos para sa puso ni Gaia. Binura ni Justin ang mga pagdududa sa kanyang isipan at inilagay ang mga ito sa kanyang likuran. Pagtayo niya, sinabi niya, alam kong hindi mo sinabi sa akin ang lahat, pero sana kahit anong mangyari sa hinaharap, maging magkaibigan pa rin tayo. Walang sinabi si Christine, binigyan lang siya ng isang makahulugang ngiti. Hindi nagtagal ay nawala ang figure ni Justin sa balkonahe. Habang lumilipad siya patungo sa Central City, naisip niya, talagang abala ako sa pagpunta sa iba't ibang lugar. Tinitigan ni Christine ang nawawala niyang figure at malungkot na bumantong hininga. Friends. Hades, tanga ka. Ayokong maging kaibigan mo. Gusto kong makasama ka ulit at magsabi ng mga bagay na hindi ko sinasadya. Wala na akong pagkakataon. Dahil madaling araw pa lang, mahimbing na natutulog si Jincel sa kanyang silid. Sa sandaling iyon, pumasok si Eunice sa silid at umiling nang makita niya ang mga bahagi ng computer na nakakalat sa silid. Ang mga monitor ay tumatakbo pa rin. I don't get why she likes doing things like this, so unlike a girl. But I suppose it's good to have a hobby since she can't cultivate. Nang makarating siya sa kama, hinailan niya ang braso ni Jincel. Jincel, gising na. Nakaramdam ng pagkabahala, si Jincel ay namilipit sa kanyang kama at bumulong, Nay, gusto kong matulog. Wake up! Hindi ba napagkasundoan nating bisitahin ang lola mo ngayon? Kailangan na nating umalis o hindi tayo aabot ng tanghali. Magiliw na tinapik ni Yuna ang likod ng kanyang anak. Dahil siya ay nasa edad 50 pa lamang, ang mga magulang ni Yuna ay buhay at maayos pa. Nalaman lang nila ang tungkol sa pagbabalik ni Jincel ngunit itinago sa dilim tungkol sa kanyang nakaraan. 2 beses na nilang nakita ang kanilang apo at sinamba nila ito. Kaya naman, hinimok nila si Yuna na dalhin siya ng mas madalas. Naalala ang kanilang schedule ng araw, nagpout si Jincel at umupo. Tiningnan ni Yuna ang nalilitong ekspresyon ng kanyang mga anak na babae at nakitang napakaganda niya. Hindi niya maiwasang sumandal para yakapin at halikan ang pisngi ng anak. Napaka-cute ng Jincel ko. Pakiramdam ni Jincel ay parang manika, hinahalikan at niyakap ng kanyang ina. Gayunpaman, sumili ang isang masayang ngiti sa kanyang mukha.
Mula nang makasama silang muli ng kanyang ina, ang kanyang mga araw ay napuno ng init, bagay na hindi pa niya nararanasan sa kanyang buhay. Sige nanay, bumaba ka na at ipaghanda mo na ako ng almusal, bababa na ako pagkatapos maligo. Tumango si Yuna at tumayo para umalis nang may makita siyang nakakatakot sa kanya. Nakatayo sa balcony ang isang gwapong binata na nanunuya sa kanila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.